これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けSa kabila ng pagulan, tinuloy pa rin ni Mang Bobby at ni Uncle Sangho ang pagtuturo sila sa Hangkwan 3-year-old horse racing competition. Nung nakaraang linggo lang, hirap tumakbo si Makibao habang umuulan dahil sa malalaki niyang paa. Pero dahil sa pagtakbo niya sa putikan, nagawa niya rin lumamang sa laban. Ang kaso lang... Go, go, ballet dancer! Huwag po kayong kukurap mga kaibigan. Nangunguna ngayon sa karera si Midori Makibao, ang malit at kulay puting horse number 1 na sinasakyan ng hineting si Kasky. Pero sa kabila ng bilis niya at ng lakas ng ulan, heto na si Nick at ang hinete niyong si Bobby. Humahabol! Heto na po si Nick, ang horse number 6! Humahabol na siya! Humahabol na siya! Humahabol na siya! Dahil masyado ka mahilig sa putik, pwes maligo ka ngayon sa putik. Hetong sa'yo! Kasar! Ano bang ginagawa ng horse ngayon? Bakit niya tayo pinapaliguan ng putik? Hindi niya tayo pinapaliguan ng putik. Sinasadya niya lang talagang harangan tayo para hindi tayo maka-overtake. Ano? Ano ba yun? Ano yun, Makibao? Wala akong makita. Puno ng putik ang mukha ko. Makibao! 200 meters na lang. Matatalo ka ngayon sa akin, Sangho. Bakit hindi mo sinunod yung binigay ko instruction sa iyo, Bobby? Ang ibig niyo sabihin, iniisip niyo na ako siya nagkamali sa nangyari? Wala naman ako iniisip na ganun. Hindi ako naniniwala sa inyo. Yun ang iniisip nyo. Iniisip nyo kasalanan ko. Nagkakamali ka, hindi ko kasalanan. Hindi ako may kasalanan sa pagkamatay ni Superjet! Patutunayan ko kung sino sa atin ang may kasalanan. Malalaman ng lahat kung gaano ka kasama. Maghintay ka lang, Sangho. Huh? Humahabol po si Ana Lucia! Humahabol si Ana Lucia! Mabilis ang unti-unti na siya tumitikit kay Nick. Magawa niya kayong unahan ng horse number 6. Napakaganda ng laban na ito! Hindi ka native na kabayo, Ana Lucia. Kaya hindi ka pwede maging champion. Kahit maulan man o maputik, hindi namin to iindahin. Nung una ko nakilala si Nick, maulan din nung araw na yun. Walang kabayo mas bibilis pa kay Nick. Yan ang lagi kong pinaniniwalaan. Kahit sino kabayo pa, hindi niya kami magagawang talunin ni Nick. Kahit anong mangyari. Pakinig ka, Nick! Ipakita mo sa lahat ng mga manonood ngayon, lalong-lalo na kay Sangho, kung ano talagang kaya mong gawin! Sunod! Mas napunin nyo! Mas lalo pa nagdagdag ng speed si Nick. Mas lumaki na ang agwat niya sa kabayong sumusunod sa kanya. Ano yun? Totoo ba yun? Hindi kasi problema sa kanya kung maputik ang daan o hindi. Huwag ka mag-alala, Makibao. Tatanggalin ko yung putik sa mata mo. Yung mga yabag na. Unti-unti nang lumalayo ang mga yabag ni Nick. Lagot na. Hindi ko na makita kung nasa na siya. Relax
Relax ka lang, Makibao. Huwag ka mataranta. Ang layo na niya! Matatalo tayo kung ganito lang kabagal ang pagtakbo natin! Kasky, pabilisin mo pa ako! Hindi pa ito ang oras. Hindi ka pa pwedeng magpadali ngayon. Tingnan nyo nga yan! Napapalibutan na si Midori Makibao ng iba pa mga kabayo. 20 taon na rin ako nagtatrabaho bilang reporter. Kaya masasabi kong, sini ka mananalo sa labang to. Yung pagkapanalo ni Makibao sa una niyang karera, nagkataon lang yon. Yeah! Asa rin mga yan, Miss Francesca, ipagtanggol mo si Makibao. Miss Lau, kahit pa magmadali si Makibao, hindi na rin siya makakahabol kay Nick. Hindi ko siya maabutan! Kapag nag-overtake naman siya, madudulas lang siya. Nadulas din ako sa bandang huli! Nakaharang sa harap niya si Nick. Pagkatapos may damo naman sa tagiliran niya. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Ibig mo sabihin, wala na sa pag-asang manalo. meters na lang bago ang finish line. Sigurado matatalo na namin si Zanghu. Paano na to? Matatalo na ba tayo? Hindi, Makibao. Hindi tayo matatalo. Oo, tama. Lalo na ngayon nakakakita ka na. Ano na? Ano nang naisip mo? May naisip ka ba strategy? Muntik ko nang malimutan. Meron nga pala tayong super secret na plano na hindi pa natin nagagamit. Sige, Makibao. Gamitin na natin yon. Sige. Okay, ngayon na. Gawin na natin. Ayos, eto na! Mga kaibigan, sa wakas, umalis na rin sa putingan si Midori Makibao! Kahanga-hanga! Umahabol na si Midori Makibao! Napakabilis siya! Ibang klase talaga! Hindi na siya nalalayo ngayon mula sa naunang kabayo na si Nick! Ano? Bakit nagsisigaw na ang mga tao? 70 meters pa ang layo ko mula sa finish line. Sandali. Mukhang meron nang umahabol sa akin. Si Ana Lucia kaya? Hindi. Masyadong mabilis ang mga yabag niya. Si Midori Makibao! Ang bilis si Midori Makibao! Inuunahan niya ngayon si Nick! Imposible yan. Akala ko ba hindi siya nakakatakbo sa damuhan? Ah. Kung ganun nakatingkayad siya habang tumatakbo. Isa pang strategy ito. Ang tawag dito, Ballet Dancer Strategy! Ano ka mo, ballet dancer strategy? Ganun na nga. Masyadong malaki ang paa ni Makibao. Kung ordinaryong paraan lang ng pagtakbo ang gagawin niya, siguradong madudulas siya sa damo. Pero kung titingkayad siya kagaya ng isang ballet dancer, hindi na siya madudulas kapag tumatakbo siya sa damo. Dahil doon kaya tinawag na ballet dancer strategy. Huh? Ipapakita ko ngayon sa inyo kung gaano ako kagaling magsayaw! Sige, Makibao, unahan mo si Nick! Sige lang, tumakbo ka lang! Ang ibig sabihin, nakabuo pala ng magandang strategy si Zanghu at Kasky. Pero kahit ano pa mangyari, hindi kami basta magpapatalo ni Nick sa laban na to. 50 meters na lang layo. Kayang-kaya pa natin siyang i-overtake. Kulit na mga tuwa, nakabutot pa rin. Sige lang, Nick! Tumakbo ka lang ng tumakbo! Ipakita mo sa mga pasaway na yan na hindi tayo madaling talunin! Makibao, bilis-bilisan mo pa! Tandaan mo lang, Makibao. Ito na ang totoong karera. Oo, alam ko, bossing! Sige pa, takbo pa, Nick! Matagal tayo nag-ensayo para lang dito. Dapat ka mahiya. Oras na matalo tayo sa laban na to! Bilis pa! I-overtake na natin sila! Tama na, huwag mo na pilitin ang kabayan mo kung hindi niya kaya. Ano?
po si Midori Makibao. Napakahusay niya. Ginamit niya ang kakaiba niyang estilo sa pagtakbo para tuluyan ng iwan si Nick. Siya ang pinakamagpong kampiyon ng Hanqua 3-year-old horse race competition! Ginamit niya ang kakaiba niyang estilo sa pagtakbo para tuluyan ng iwan si Nick. Sa wakas, malilinis na rin natin ang pangalan ni Mr. Zango. Hindi ko talaga inakala matatalo si Nick. Pero teka muna, ano nangyayari? Bakit parang hindi na yata makatayo sa runway si Midori Makibao? Ano nangyayari? Posible kaya? Makibao! Bakit kaya? May problema kaya sa katawan ni Midori Makibao? Bataan ako! Tabi! Bataan! Ano po kaya nangyari? Ayan na po si Mr. Zhang Hu, sumusugod siya sa kinalalagyan ni Midori Makibao. Makibao! Ano ba nangyari? Mr. Zango, chinek ko na si Makibao. Mukhang wala naman siyang seryosong injury. Hindi. Kailangan pa rin natin maging maingat. Excuse me, pakitawagan mo nga yung clinic ngayon din. Kung titingnan nga nating maigi, mapapansin masyado naging mabilis yung pagtakbo niya sa huling 100 meters nitong karera. Anong ibig niyong sabihin? Habang tumatakbo siya kanina, napansin kong parang halos masubsob na siya sa harap. Malamang sa kalahati pa lang ng karera, sumasakit na ang mga binti niya. O kaya, sa training pa lang. Ibig sabihin, tinitiis lang niya yung sakit habang tumatakbo siya kanina? Kung yun ang magiging kabayaran sa pagiging kampiyon niya, masyado naman yata mahirap yun. Ang malala nito, baka nagkaroon pa siya ng fracture. Huwag kayo masyado mag-alala, Papa. Sigurado akong magiging ayos lang si Makibao. Oo nga, Mang Islaw. Kahanga-hanga yung pinakita niyang bilis sa huling 100 meters ng karera. Pero sigurado akong matinding pressure sa mga binti niya ang naging resulta ng paraan ng pagtakbo niya kanina. Baka mamaya, hindi ka na rin makatakbo ulit. Kaya huwag mong gagawin yan. Mr. Zango? Pasensya na, meron lang sana akong gustong itanong sa inyo. Pero una sa lahat, binabati namin kayo. Sige, maraming salamat. Mr. Zhang-ho, kamusta ho ang kalagayan ni Midori Makibao? Mr. Zhang, sa anong parte ng katawan ba siya nagkaroon ng injury? Alam niyo, nasa klinik pa siya sa mga oras na ito. Kaya hindi ko pa masabi kung ano. Mr. Zango. Gusto rin sana kitang batiin dahil sa pagkakapanalo mo sa karera ngayong araw. Ang ibig mong sabihin, inaamin mo na ngayon na talo ka nga? Oh, pero ito na ang huling pagkakataon na mananalo ka ng ganito kalaki. Ano sinabi mo? Dahil sa palagay ko, wala nang iba nagmamay-ari ng kabayo ang papayag na i-train mo ang kabayo nila. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Makinig kayo, reporters. Gusto ko malaman nyo na nag-enjoy ako sa karera. At ngayon, malinaw na sa inyo kung sino may kasalanan. Teka lang, ang sabi mo kung sino ang matalo, ibig sabihin siya ang may kasalanan, di ba? Oo nga, pero sigurado malinaw na ngayon sa lahat kung sino ba talaga ang dapat sisihin. Nakita nyo naman yung nangyari pagkatapos ng laban. Oo, nanalo nga sa karera si Midori Makibao. Pero dahil sa pilitan siya pinatakbo ng nakatingkayad, kaya nagkaroon tuloy siya ng injury. Sigurado akong malaking hirap ang dinanas niya. Pero dahil ayaw mo matalo, pinilit mo siyang tumakbo. Gagawin mo ang lahat para lang manalo. Kahit pa itanggi mo ang pagkamatay ni Superjet, ikaw pa rin ang nagwasak kay Makibao. Kaya ngayon, wala nang dahilan para itanggi mo pa ang kasalanan mo sa pagkawala ni Superjet. Dahil nakita naman ng lahat ay pinahamak mo rin si Midori Makibao. Hoy, Bobby! Ha? Sino may sabi sa'yo na pahamak si Makibao? Kagagaling lang namin sa klinik at wala siyang injury. Teka muna. Wala siyang malig kanina at hindi siya makatayo ha. Kaya pa paano wala siyang injury? Bakit hindi na lang si Doc ang tanongin niyo para mas malinaw? Ano ho bang ibig niya sabihin, Doc? Nagkataon kasi hindi siya sanay tumakbo na nakatingkayad. Dahil doon, kaya masyado bumilis ang tibok ng puso niya habang nakikipagkarera. Pero walang dapat alalahanin sa kanya. Sigurado ka, Dok? Talagang walang anumang pinsala sa katawan si Makibao? Wala pong problema sa binti ko. At dahil yun sa matinding pagsasanay sa akin, Mr. Zhang-hu. Ano? Inaamin kong naging mahigpit talaga ang pagsasanay niya sa akin. Pero kahit naging mahirap ang training ko...
Nung malaman niyang nadudulas ako sa tuwing tumatapak sa basang damo, Dahil kasi sa malaki ang mga paa ni Makibaho, madali siya madudulas kapag tumatapak siya sa damo habang umuulan. Hindi gaya nung kapag sa putik siya tumapak, mas dumidikit ang paa niya sa lupa. Dahil doon, may iwasan niya ang pagdulas. Wala nang oras para magdaldalan. Tandaan nyo, simulan na ang pagtakbo sa putikan. Ngayon na! Takbo! Tama na yan! Bumalik na kayo rito! Tapos suwete lang suli! Pambira, napuno na yung atatay na putik. Kung kaya mo lang kasi tumakbo sa basanda mo, edi hindi mo na to kailangan pagdaanan. oo nga. Pero alam niyo, kapag nakatingkayad ako, habang naglalakad sa basang damo, hindi naman ako nadudulas eh. Oo nga, dahil tinutusok ng dulo ng paa mo ang damo kaya hindi ka madudulas. Pag ginawa mo yon, para ka na rin isang ballet dancer, Makibao. Ang ibig sabihin, para pala ako isang balerina. Sandali lang, itigil mo yan! Kapag pinagpatuloy mo yung kanya paraan ng pagtakbo, hindi ka lang basta magkakaroon ng injury sa mga binti mo. Baka mamaya hindi ka na makatakbo uli. Kaya huwag mong gagawin yan. Pero Mr. Zangho, kung tatakbo po ako na nakatingkayad, malaki yung pag-asa nating matalo si Nick. Ang kaso lang, Mr. Zangho, ano ho bang problema? Bakit bawal ba yun? At isa pa, bakit niya nasabing baka hindi na makatakbo muli si Makibao? kung sakaling second place lang ang makuha niya at wala naman siya injury, siyempre, pwede pa rin siya tumakbo sa susunod. Pero kapag natalo siya, sasabihin ni Mang Bobby na wala kayong karapatan na maging isang trainer. At sa oras na mangyari yun. Kapag nangyari yun, hindi na kayo magtataga sa industriya ng horse racing. Huwag niyo po ako kalalahanin, Mr. Zangho. Mas malaki at mas malakas ang mga paa ko kaysa sa ibang kabayo. Yun ang sabi sa akin ng veterinaryo. At isa pa, hindi lang para sa inyo karerang ito, Mr. Zangho. Hindi talaga ako pwedeng matalo sa labang ito. Hanggat hindi ko pa nakakalaban si Cascade, kailangan maipanalo ko ang bawat karera. Hindi pa rin ako papayag. Nag-alala talaga si Mr. Zangho na baka kung anong mangyari sa paa ko. Kaya hanggang sa huling sandali, hindi siya pumayag. Totoo yung sinabi niya. Kahit kailan, hindi niya sinabing gagawin namin ang lahat para lang manalo. Pwes kung ganon, bakit itinuloy mo pa rin ang pagtakbo na nakatingkayad? Dahil nga sa delikado yung gagawin ko, nag-isip si Mr. Zangho ng ibang plano para hindi ako magkaroon ng injury kahit magawin ko yon. Tama yun. Kinalculate ko ang kondisyon ni Makibao. Naisip ko na pwede niya lang yung gamitin sa huling 100 meters ng racetrack. Sa unang kalahati ng karera, kailangan niya manatili sa loob ng inner lane at sikapin niya manguna sa karera. Pagdating sa last 100 meters, sa kanya lang gagawin yung pagtakbo na nakatingkayat. Naintindihan ko na. Ibig sabihin nun, yung plano nyo ang naging susi sa tagumpay nyo. Pero hindi pa rin natin masasabi yan. Wala nakakaalam kung anong pwede mangyari sa karera. Kung nagkataon na mayroong ibang kabayo na tumatakbo sa loob ng inner lane, sigurado mas mahirap yun. Pero kanina, halos lahat ng mga kabayo iniwasan ang pagtakbo sa inner lane. Pagdating lang sa uling straight lane, biglang pumasok si Nick sa inner lane. Siguro naisip ni Bobby na kailangan niya talagang gawin yon. Pero hindi niya lang alam, binigyan niya pa kami ng magandang pagkakataon. Anong sabi mo? Kapag nagpatuloy kasi ang pagtakbo ni Nick sa outer lane, kahit meron pa kami magandang plano, hindi namin yung may sasagawa pag nasa outer lane si Nick. Kung ganun ang ibig sabihin pala nun, ako rin naman pala ang dahilan kung bakit natalo si Nick sa karera. Sa wakas, mukhang naiintindihan mo na rin. Kaya ikaw talaga talunan sa labang ito. Mabuti pa, aminin mo na sa harap ng lahat na ikaw talaga ang talunan dito. At kung tutusin, ikaw rin naman talaga may kasalanan kung bakit namatay si Superjet eh. Ano pang iniintay mo? Umamin ka na. Hindi. Ang totoo niyan. Ang totoo niyan. Hoy, Ronald. Tigil mo na yan. Pero Mr. Sango, masyado siya maraming sinabing hindi maganda tungkol sa inyo sa harap ng mga tao eh. Tama na, Bobby. Tumayo ka na. Minsan, kailangan din natin ng swerte sa karera. Hindi ka mananalo ng dahil lang sa isang tao at hindi ka rin matatalo ng dahil lang sa isang tao. Para din yung buhay. Kuminsan umuulan, kuminsan umaaraw. Pag nagsikap ka, matututunan mong pahalaga ng bawat panalo. Ang totoo niyan, hindi niyo alam. Pero mahal ko talaga si Superjet kaya hirap ako tanggapin na nangyari. Hindi ko matanggap na wala nang alaga ko si Superjet.
Alam ko, Bobby. Alam ko yan. Pambira! Bakit biglang pumayat si Mr. Zhang Ho? May sakit ba siya? Oh, excuse me. Magsisimula na ang awarding. Oh, sige. Salamat, ha? Sandali lang, Mr. Zhang Ho. Nga pala. Nabalitaan ko na sasali ka sa isa pang karera. Pagbutihin mo, ha? Oo.馬並みなのね